Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ay, ka Jerry Labasan, magandang morning. Ito palang kumbatserong si Uncle Bobby. Uncle Bobby Oquias. Alam ko si Bobby mahilig eh. Ay, nagbe-birthday ngayon, 65th birthday. Bobby. Uncle Bobby Oquias, binabati ka ng inyong pamangkin na si Attorney Maurice Dantes. Si Attorney Maurice ng Hogad. Kabirthday pala niya si Secretary Rex Gatchalian ng Ay, DSWD. Secretary Gatchalian, magandang morning. Happy birthday. Happy birthday din kay Sister L. Uy, birthday ba ni Sister L? Elaine Apit. Aba, Happy birthday. Meron ba tayong breakfast ngayon? Malamang. Ay, kumbachero, pagbilis ang usapan, parang walang katapusan, ano? Ang hirap yung iba-iba na babayaran mo, iba-iba pa pupuntahan mo, iba-iba pa due date, kung saan-saan ka talaga mapapadpad. Aminin natin, sayang ang oras, sayang ang pamasahe, pero ngayon, hindi na kailangan yan. Meralco, current or overdue, pati PLDT, Signal, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, lahat yan nasa bayad centers, bayad agents, at bayad partners na malapit sa inyo. Aba, kainam naman pala, isang lakad, bayad na lahat. Abay, tipid na sa pamasahe, tipid pa sa oras, yan ang praktikal. Yan ang diretso serbisyong hindi ka na paikot-ikutin. Aba, oo. At kung bayad ang pag-uusapan, yan yung dating bayad center. Yung bayad center na to. 28 years na po nating kaagapay ng mga Pilipino sa bayarin. Oo, kaya basta bills payment, piliin mo ang tatak na matagal na. Tatak Bayad, supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayun. Asan ba yun? Ayan. Eto na ang ating mga RH reporters. Aba, meron pa palang ICI. Ano? Kahit na nag-iisa na lang yung natira, meron na bang nadagdag doon? Yung advisor na lang natira. Ano na lang kaya ginagawa nila doon? Baka naman, magpayo nga kayo. Alamin na advisor. Mula sa ating ICI correspondent, RH 15, Giselle Recaport. Coming, Giselle! Sa Jerry Katunying, malapit na raw na makumpleto yung lahat ng kasong hawak ng Independent Commission for Infrastructure o ng ICI. Malapit na. Ito sinabi, malapit nang matapos. Ayun. Iyan yung sinabi sa DZRH News ni ICI Special Advisor. Pag tinanong mo yan, sinabi nyo noon malapit na. Hanggang ngayon, malapit pa rin ba? Ang isasagot sa inyo, kung noon malapit na, mas malapit ngayon. Ayan. Maalalaan natin ka, Jerry Katunying, pagpatak ng February 1. February 1. Yung sinabi, yun sinasabi kasi ni Madam Amy, hindi ba? Malapit na daw. Member na ba ng ICI si Amy? May mga bubuwit daw siya. Basta mga sideline yung bubit ni Kadeo, ha? Parang parehas din yung tono nila ni Ombudsman Boying Remulla na nagsabi last year na may 2 months na lang yung commission. Malapit na nga daw na makumpleto yung lahat ng kasong hawak ng komisyon. Sabi yan sa DZRH News ni ICI Special Advisor Rodolfo Azar Jr. sa gitna ng ugong nabubuwagin na yung komisyon. Pero sabi ng dating top cap, kung may isusumiti pa sa kanila na iba pang kaugnay na impormasyon, agad daw naman nila itong aaksyonan. Patuloy sa trabaho yung Independent Commission at sa katunayan, pumapasok pa nga sa kanilang tanggapan sina Azurin at Chairman Andy Reyes. Pero yung pinaka-opisyal daw na operasyon niyan, hindi maipagpapatuloy dahil solong commissioner na lamang ang chairman. Kasadong magsumite yung ICI ng consolidated report sa Pangulo na naglalaman ng mga nagawa nila mula ng itatag noong September 11, 2020
2025 at para na rin maging gabay daw sa pagtukoy sa mga susunod na hakbang para sa komisyon. Una nang sinabi ng Pangulo na patapos na yung tungkulin ng Independent Commission dahil naimbestigahan na raw nila yung mga dapat doon sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Samantala, Meron po tayong update sa City Jail. Sa Quezon City Jail, ang liit pala nun nung selda at 8 silang magsisiksikan. akala ko bago na yun at mas malakit, mas maluwag ng kulungan. Alamin nga natin ang balita mula sa ating RH5 Val Gonzales sa loob ng Bilibid. Sa may New Quezon City Jail sa Payatas, 5 Val Gonzales. Coming Val! Jerry at Anthony, ako'y nandito sa labas ngayon nitong Quezon City Jail Male Dormitory na nandito sa Payatas Road, Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Ito yung lugar kung saan halos 17 oras nang nakakulong ngayon dito itong si dating Senador Bong Revilla Jr. At 17 oras na rin, Jerry at Anthony, na nakasuot ng BJMP yellow uniform si Revilla habang nasa isang hiwalay na selda. Sabi nitong si BJMP spokesperson Superintendent J. Rix Bustinera, ang hiwalay na selda ni Revilla ay bahagi ng medical quarantine protocol na pinatutupad sa lahat ng bagong PDL na papasok dito sa piitan mula pa noong COVID-19 pandemic. Ito na yung kanilang ipinatutupad. Ito, aniya Jerry Anthony, para hindi manghawa ang sinumang bagong PDL na galing sa labas sakaling mayroon itong dalang sakit gaya ng sipon, ubo at iba pa. Kagabi, Jerry Anthony, ay ginisang petchay ang ulam ng mga PDL kasama itong si Revilla, pero maaari din namang magdala o padalhan ng isang PDL. Pwede rin. Ano sahog nung ginisang pechay? Sardinas? Hindi na nabanggit. Basta Sarap nun, sarap nun, ha? Masarap yun. Minsan naman hiniwang hiniwang piraso ng baboy, Ayan. Correct, giniling. Pwede. Pwede. Pero sabi ng BJMP, Jerry Anthony, pwede namang magdala o padalhan ng isang PDL ng kahit anumang pagkain na galing sa labas kung sakaling may magdadala o magpapadeliver o take-out Pwede. mula sa Cotton Yings. Pwede. Pwede ba? Ang Cotton Yings na malapit-lapit lamang dito sa Payatas ay maaari naman yon. Pwede pala yung... so pwedeng yung inmate mismo ang magpapa-deliver o order? Hindi po pwede. Paano yung contact details nung Sani tatawagin? Pipin. Hindi pwedeng gumamit ng cellphone. Hindi pwedeng gumamit ng gadget. Hindi ba? Hindi ba? Hindi po Parang pwede. bago yan Bago. kahit na anumang mga electronic gadget ay hindi maaaring gumamit. Sayang hindi nagiging successful itong ating pagsusum. Ngayong oras na ito, may papakita ko sana. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na mga dalaw na ng PDL ngayon. May kanya-kanyang mga daladalang mga pagkain. Nandito sila sa isang confined area dito sa harapan ng New Quezon City Jail at naghihintay na lamang. Dadaan kasi sa proseso, Jerry Anthony, yung mga pagkain i-inspeksyonin muna bago madala mismo doon sa isang PDL. Eto po dala ninyo. Opo. Ay ang dami naman ano ba nang dala ninyo? Cheesecake po. Ano ba? Cheesecake po. Cheesecake. Sino yung dadalawin ninyo? Asawa ko po. Asawa nyo? Gaano katagal na ho rito yung mister ninyo? 2 years na po. Ang tagal. Yes po. 2 years na. Maaari bang matanong kung Anong kaso? Anong kaso? Nadawit po siya, driver is kinasuhan po siya ng illegal recruitment. Large scale illegal recruitment, non-bailable. Ay, taga saan ho kayo? Pangasinan po. Ang layo. Gaano karaming cheesecake ang dala, Val? Marami ho yung cheesecake ko na yan. 20 pieces po. 20? Ang dami. Ano yun, para lang sa mister o kasama yung mga kasama niya doon? Para lang ho sa mister ninyo yan?
Mga kasama niya po, binibigyan niya po. Dahil po yung mga Akala ko na, ay baka may resell. Hindi ba ibinebenta sa loob? Hindi po binibenta rin sa loob. Hindi po. Eh marami-rami, meron pa yan. Ah. Mga chichirya pa yan. Ano ba yan? Chichirya? Apo. Ayun, may chichirya pa. O pwede bang... Sa mga gwardya, wala bang para sa mga gwardya? Ano daw ba para sa gwardiya? Wala po. Wala. Wala. Hindi po pwede. Hindi Ang pwede. ganda sana ng eksena rito, may papakita sana natin dahil kailangan ilagay siya dun sa... Lahat po ng canister Sa ganyan? po. Opo. Oh. Plain na canister po. Ayun. Oh. Yung visible na, yun yung binabanggit Jerry Anthony. Visible na, nakikita ka agad yung pagkain para madali yung Pero ginaganon pa rin po sa ini-inspection pa rin po. inspection pa rin. Ayun. Oo, nandito sila sa bukana na nitong lugar kung saan isasagawa yung inspection. Nakita raw ba nila si Senator Bong? Eh, kadarating lang nito eh. Kadarating lang. Galing ito ng Pangasinan, yung mister niya ay nakakulong dito. Ah. Ang pagtitiyak, Jerry Anthony, itong si DJ spokesperson, Superintendent Jeric Bustinera, kaya nilang bigyan ng proteksyon yung seguridad ng mga PDL sa pamamagitan ng 500 bilang ng Oo, kanilang naman. mga tahuhan dito. At etong maganda, Jerry Anthony, 100 piso kada araw na budget. Kada isang PDL ang ibibigay din kay Senador Bong Revilla. Ito ay para na yung 100 piso ay para na doon sa almusal, tanghalian at maging sa hapunan. Oo. At hindi pwedeng mag-isa lamang yung sa selda, yung isang PDL. At kailangang sumunod din si Revilla doon sa mga patakaran gaya ng pagbabawal sa paggamit ng cellphone o anumang mga electronic gadget. At ang dalaw ay tuwing Martes hanggang araw lamang ng Linggo. Sa ngayon, Jerry Anthony, ay 12 na ang nakakulong dito sa New Quezon City Jail na sangkot sa manumalyang flood control project. At kabilang dito, yung 7 sa 9 na sangkot sa flood control project anomaly sa Nauhan Oriental Mindoro. At 5 naman yung bagong pasok kasama na itong si dating Senador Bong Revilla Jr. na isinasangkot naman sa kaso ng ghost project sa bahagi ng pandi sa lalawigan ng Bulacan. Meron din dito sa harapan, kung walang dala yung isang dadalaw, meron din dito sa harapan na nagtitindig ng maring ibigay na pasalubong dun sa kanilang dadalawin. So sa ngayon ay nakasuot na ng kulay dilaw na BJMP uniform itong si Senador Bong Revilla Jr. dahil bawal na magsuot ng ibang kulay kapag ikaw ay nasa loob ng piitan. Mula rito sa New Quezon City Jail, dito sa Payatas, Quezon City. Ako si Val Gonzales, Lisa Reyes, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Sa CIDG naman, si RH52 Angel Parosa. Coming na Angel. Jerry at Anthony, napuna ng mga mamamahayag sa Campo Crame ang tila ibang trato ng otoridad sa pag-aresto kay dating Senador Bong Revilla na akusado nga sa malversation ng pondo sa flood control project sa Pandi, Bulacan. Kahit kasi sinabi na walang special treatment, kapansin-pansin, wala pa rin lumalabas na official photo mula sa PNP CIDG. Kaugnay mula pa lamang ng booking procedures maging mugshot nitong dating senador. Kaiba yan sa ibang mga akusado ng flood control scandal, gaya ng mga ipinaresto ng Sandigan Bayan dahil sa proyekto sa Oriental Mindoro na mismong Malacanang at DILG ang nagsapubliko. Maging si Sara Diskaya na hinuli naman dahil sa anomalya sa Davao, mayroon ng lumabas na larawan o mugshot mula naman sa National Bureau of Investigation. Kapag tinanong ang Public Information Office sa PNP, kanilang inginuuso ay pinapasa ang issue sa liderato ng CIDG na wala pa ring paliwanag sa ngayon. Nakarating na rin ito kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. at nangakong gagawa ng aksyon kaugnay ng nabanggit na reklamo sa unit. Bukod dito, napansin din ng mga nagko-cover kahapon mula Camp Crame hanggang Sandigan Bayan, nasa sakyan pa mismo ni Secretary Remulla sumakay si Revilla
nang samahan niya ito ng personal para iharap sa Sandigan Bayan kahapon bago ipiit sa Quezon City Jail. Nauna lang iginiip ng kalihim sa ating tanong na wala namang request o kondisyon sa kanya ang tinawag na long-time friend ng kanyang payuhang itong sumuko sa Campo Crame kamakalawa ng gabi. Ako naman si Edniel Porrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ediel! Samantala, may nanalo na! Ay, nanalo na. May nanalo na kumbatsero dyan sa Barangay Pembo sa Taguig. Para sa ating malakas promo, ando si Don. Si Don Celso. Don Celso. Don Bagtas. Don. Coming Don. Magandang morning, ka Jerry at Katuni. Tinan mo nga naman, si Ara nakaabang na mabuti. Inaabangan ka ni Ara, Don. Talaga naman. Katuni, ka Jerry, dito nga sa masarap na kainan, kasabay ng kanilang almusal. Ang balos ng mga balita sa 2x2 at dito nga may nakita tayo nakikinig Aha. sa 2x2. Yun po. Sabi ko kayo nakikinig. Sa 2x2 ni Cantoni. Ayun, sa Cellphone. Sa cellphone. Sa cellphone at radyo, Katuni. Ano po yung pangalan? Roland. Roland. Bibi Nagrasya. Roland Divina Gracia. Para mahihiyain to si Roland. Oo. Ano ano siya diyan, Don? Ito yung mga kasama ko. Yeah. Ay, sa karinderya. Ayan, hinahaltak. Si Maritis, Hakla. Ayun, Hello po. Ikaw ba may-ari, Roland? Hindi po. Ikaw ba ang manager diyan? Hindi. Kahiro. Kahero. Kahero. Hindi ba merong Netflix movie series Kahero? Kasero. Kasero. Oh, matagal ka nakikinig sa DZRH, Roland? Since ang pagkabata pa. Since Talaga. pagkabata pa. Oo. Ayos, maraming salamat, Roland. Don Carlos, go, take it away. Eric Katuni, dahil nahuli na natin siya nakikinig. Bigyan natin yan na instant 1,000 pesos. Yehey! At kapag naunahan niyo pang ating word of the day, meron pa yung mini component. Anong ating word of the day? Lock up. Ayan. Lock Lock up! up. Yun! Mini component. Yan, ha? O, dyan sa karinderya, ha? Kailangan... Medyo Notre Basket. Aha. Ang pinakabago, pinakalabango at pinakamigat na Tide Detergent Korean Blossom. Ayan. Gain away formula, kaya kahit anong dami labay, ubot yan. Okay, thank you very much, Don Celso. Don Carlos. Thank you. Thank you. Thank you. Congratulations po. Kaya pa sa mga gusto pang manalo ng isang 1,000 pesos, tutok lang sa DZRH. Malay nyo kayo ng susunod na swerte sa DZRH Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Ito po si Don Carlos para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado na kapit na ngayon sa bagong Quezon City Jail. Pangulong Marcos nalungkot na nakasama si Senador Revilla sa flood control scandal. DILG tiniyak na walang VIP treatment sa dating senador.
Ombudsman at DPWH tinawag na makapal ang mukha ni Curly Discaya. Impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos tinawag ni Senator Aimina drama series. Resort sa Zambales ni raid ng NBI, atong ang bigong maaresto. Security guard itinumba sa tapat ng isang kondo sa Makati City. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. bago sa detalye ng ating mga balita, meron po tayong panauhin ngayon. First time sa 2x2. First time sa 2x2, yung kanina pa namin sinasabi sa inyo na baka meron kayong tanong o kaya ay suggestion para sa ating turismo. Nandito po sa studio si Secretary Cristina Frasco. Secretary, good morning po sa inyo. Good morning, maayong buntag. Maayong buntag po sa inyo. Kumusta po, Secretary? Maayo. Still working as hard as we have been since the start. Opo. Trabaho lang po ng trabaho. Opo. Actually, kaya ganun po yung tanong namin. Ang dami ngayong, siguro naman, aware po kayo sa mga bali-balita na magkakaroon daw ng cabinet revamp. At nababanggit lagi yung pangalan ninyo. How do you feel about it po? Well, unang-una, pinapasalamatan po natin yung ating presidente dahil this rumor has since been debunked twice already by Malacanang. Kaya we are very focused on continuing the work na pinapagawa po sa atin ng presidente. Pag-develop ng tourism ng ating So nagkausap po kayo specifically on this issue po? Well, I actually raised the matter with the Executive Secretary. Of course, I just saw the President during the Bande Honor. And my understanding is that I'm still at the helm of the Department of Tourism and we are directed to just continue working and serving the Filipino people. Saka may malaking event ngayon, di ba? Yung Asian Tourism Forum. Meron pero sandali Opo. lang, Secretary. Ayusin lang natin I-adjust lang yung- natin yung mic. Ilapit lang natin ng konti. Ayan, okay. Kaya pala, akala ko naman ay, akala ko mahina talaga boses niya. Pakisara nyo nga itong pintuan na to at na may mga naglalaro yata ng patintero dyan. Pakisara lang yung pinto. Maingay. Okay. Oo. Ayan. Malaking good news po ito, Katunying, dahil yung chairmanship po ng Pilipinas sa ASEAN magdadalo po ng at least 5,000 delegates throughout the year. Sa official delegation pa lang yan. No? Hindi pa kasali yung unofficial delegation, members of family and the like. And in just a few days po, magkakaroon po tayo ng ASEAN Tourism Forum sa Cebu, kung saan dadalo po dito yung ating mga tourism ministers from the ASEAN countries, pati na rin po yung ating partners from India, Russia, China, Japan, South Korea, and of course we also have a travel exchange kung saan pupunta dito po yung at least 700 buyers from all over the region, makikipag business to business meeting sa ating mga local tourism stakeholders. Kailan po ito? Uli? Magsisimula na po siya on January 26 malapit and na. it ends on January 30. Well, kailangan ho natin yung mga ganyang event para mas ma-promote natin ng Pilipinas. Pero Secretary, nakikita niyo ba yung projection o yung takbo? Gumaganda ho ba ang tumataas ho bang tourist arrivals natin, lalo na foreign tourist sa nakalipas sa mga taon? Jerry, kakalabas lang po ng Bureau of Immigration ng kanilang data na nagpapakita na umabot na po sa 6.48 million international visitors yung Pilipinas. Yung composite po nito ay around 5.9 foreign travelers and around 540 plus thousand overseas Filipinos. Kaya po nagtototal ng 6.4. Pero recently may nakita po tayong discrepancy with the e-travel data. Dahil kung yung e-travel data lang yung titingnan natin, ay yung total international arrivals ay abot lang po sa mga 5.85 million. No? Kaya po, for the better part of the year, nakipag-ugnayan po yung DOT,
yung BI pati na rin po yung DICT to identify the gaps. Why is there a discrepancy? And we have found na meron palang hindi nakaka-enter ng data nila sa e-travel. First, it's by virtue of the exemptions granted by the Bureau of Immigration. Kasali na po dyan yung mga foreign dignitaries, foreign diplomats, and members of their family, and the like. And from practice, nakikita din po natin na merong mga cruise tourism passengers, pati na rin po yung chartered flights na hindi nakaka-enter ng data nila sa e-travel. And then, so there is where the discrepancy lies. But we see from Bureau of Immigration data plus e-travel data on overseas Filipinos na nagkakaroon na po tayo ng 6.48 million international visitors. So the momentum is rising in terms of international travel to the Philippines. Sa Foreign Tourist Secretary, ano yung pinakamarami? Saan galing na bansa? Number one pa rin yung South Korea. In terms of international visitors. Ano sa inyo? Anong sa'yo? Anong sa akin? Ang dami. Tapos number two yung USA. Opo. Yes, and fast arising din po yung meron tayong Japan, Australia, Canada. Siyempre yung China, nagkaroon po tayo ng recent good news na visa-free na po yung travel to the Philippines. And For we're 14 also, days. that's true. And nakikita din po natin na tumataas din po yung bilang natin from India. Dahil dahil po sa directive ng ating presidente na magkaroon na po ng visa-free travel from India. 6.4 medyo may improvement compared to previous years. Parang ang before 2025, yung 2024 ay 5.95 yung unti-unti tumataas. Yung 2023 was 5.45 million, tama ba yan? Tama po yan, Katunying. That's purely based on e-travel data. Pero we did a look back on the BI data. At yung total po ng 2024 ay 6.43 million. 2023, 5.6 million. So if you study the data intently and compare yung Bureau of Immigration, pati na rin po yung e-travel, nakikita natin na meron talaga siyang discrepancy. In 2023, may around 200,000 discrepancy. 2024, 486,000. And in 2025, merong 618,000 discrepancy. Yung interest po natin ay magkaroon po tayo ng full and transparent reporting sa publiko. Kaya naman po napaka-importante na tingnan din natin yung Bureau of Immigration data dahil ito po yung physical stamping of the passports. Yes. Meaning they physically arrived in the country and this is these numbers are a reflection of that. Yung pong secretary, hindi pa gumagamit ng e-gates yung mga foreign tourists, di ba? Hindi naman sila. Recently, nilaunch po ng ating presidente dun sa NAIA yung mga e-gates natin. Yung pagkakaalam ko po ay partial launch pa lang po yun. Yung idea being that they will add as many e-gates as possible within this year. And it will then cater to both arriving Filipinos and also to foreigners. Okay, 6.4 million mabibilang for pa last rin year. kahit e-gates. Mabibilang kasi So, siniscan po yung passport. May scan. Okay, kung 6.4, happy na ba kayo doon? Well, syempre, yung layunin po natin ay full recovery to our pandemic numbers. Kaya lang po, meron talagang mga challenges na hirap po tayo to overcome simply because of the realities on the ground. For example, in the past 3 years, suspended po yung e-visa from China to the Philippines. Alam naman po natin, prior to the pandemic, halos umabot po ng over 1 million and close to 2 million yung Chinese na pumunta sa Pilipinas. Without that, napakahirap po mag-recover ng pre-pandemic numbers natin. In addition to that, for 2025, alam naman po natin na napakadami pong nangyari sa Pilipinas. In fact, dahil po sa sunod-sunod na mga earthquakes, mga super typhoon, flooding, and other issues that have gained global attention dito sa Pilipinas, nagkaroon po tayo ng 34 travel alerts galing sa iba't ibang mga bansa. But that has not stopped us, tuloy-tuloy po yung trabaho natin sa pag-promote ng Pilipinas kahit po 100 million lang po budget natin last year for promotions, which is far less than our competitors. Pero yung travel alerts ba na yan, Secretary, ang talagang nakaka-deter sa mga foreign tourists sa pagpunta rito o may ibang mas malalaking dahilan?
Well, I will only speak based on the data that we see. No? Nakita po namin sa daily monitoring of arrivals na every time merong extreme event and or travel alert na nai-issue, bumababa po talaga. Significant? In some jurisdictions, yes. But definitely, if you add the incremental decreases, then syempre, malaki din. It certainly accumulates. Okay, may mga catastrophe, may bagyo, lahat. Yung bang flood control issue nakaapekto sa tourist arrivals po natin? Well, based on the travel alerts that were issued, kasi binasa po namin isa-isa, no? Opo. Yung lingwahe po niya ay kapag merong mga public disturbances or big public gatherings, nagbibigay po yung ibang bansa ng warning na try to avoid. Basically, the language is avoidance of travel to the Philippines. Yes. So, it does have an impact. Perception-wise, meron din po siyang impact talaga. Grabe, ano? Ang dami nang tinamaan itong busit na flood control issue. Ultimo pala yung ating tourism. Pero, yung pong taon na to, sa taon na to, anong projection po ninyo? Teka muna, projection sa pangarap. Siyempre, pangarap talaga natin maka-fully recover, no? Pero Which is ano pong numero tinitingnan natin dyan? 8.2 million po yung pre-pandemic numbers natin. Opo. Pero Katunying, what I have learned in the past 3 years is it's very difficult to give projections and targets because there are so many things beyond our control. We never expected that we would have 5 or 6 super typhoons in the span of 6 months last year. Nor did we expect na yung other geopolitical issues po ay meron din po siyang impact, no? Especially on our policies. Kaya I'm personally I try to be conservative and realistic as well as pragmatic, no? Syempre po yung ability po natin to promote is also contingent on funding. Tama. No? So from 100 million in 2025, magkano po ang budget ngayon ng DOT? Pinaglaban po natin yan sa Kongreso pati na rin po sa Senado ay umabot po ng 1 billion na po yung promotions budget natin for 2026. And under the DOT and its attached agencies, umabot po sa around mga 3.6. Malaki talagang kailangan pondo sa promotion. Pero Secretary, nabanggit natin yung ilang mga hindrances or yung pumipigil sa mga turista sa pagpunta sa isang bansa. Pero merong mas nakakahigit na dahilan kahit may mga turista na kahit nababalitaan nilang may gulo pupunta pa rin eh. Number 1 ho yung mura eh. Presyo. May mga nagsasabi ho na dito sa atin sa Pilipinas kung kukumpara natin sa Southeast Asian neighbors natin, ang mahal sa atin. Hindi ba yung example ngayon na ginagawa ng Vietnam. Napakaraming Pilipino nagpupunta sa Vietnam dahil napakamura. Hindi ba natin kayang gawin yung ganung mga offers sa mga foreign tourists at kahit sa local tourists na ganung presyo, Secretary? Actually, Jerry, unang-una po, I think that question is best posed to the providers of our aviation industry. No? Dahil kung tingnan po natin yung datos in the ASEAN in terms of the available air seats coming into the Philippines, nasa number 6 lang po tayo. Ganun, And so on the part of the Department of Tourism, dahil hindi naman po namin primary mandate po ito, ay nakipag-ugnayan po tayo sa Department of Transportation, pati na rin po sa Civil Aeronautics Board, and of course our partners in the aviation industry, to articulate na kinakailangan talaga na i-improve natin yung connectivity natin dahil napakahirap mag-compete. Kung nga yung prices of coming into the Philippines are priced out of market, no? And that is why through our routes development team, we work very closely with them. We champion this advocacy in behalf of our tourism stakeholders and our tourists, and in 2025 yung resulta po niyan ay nagkaroon po tayo ng 19 new direct international flights coming into the Philippines from various jurisdictions. Kasali na po dyan yung New Delhi to Manila, merong Vancouver to Manila, etc.
it's only by way of increasing capacity na ma-adjust po natin yung pricing dyan. And syempre, yung aviation industry po natin, kagaya na lang po ng Philippine Airlines, sana naman po ay tulungan po nila yung bansa natin sa pagkakaroon ng more capacity, more aircrafts, and of course, more reasonable pricing for our fellow Filipinos. Yung pong capacity building na yan, anong bukod, siyempre, mag-i-invest ang airline companies dyan, ano? Pero ano pwedeng gawin ng gobyerno to do that po? You know, I think it's also a matter of opening up our skies to provide more slots for international carriers to come in. Opo. No? Dahil may ano po yan may slot allocation po yan per country. Kaya po nagkakaroon tayo ng air panel negotiations and the like. Yung position po yung Department of Tourism, while our local carriers cannot provide the capacity, we should open it up to international carriers who can. And so the result of that, nakikita po natin yung Emirates, for example, has increased their capacity to Manila. They have continued in Cebu as well as to Clark. No? Brisbane to Cebu rather is now open because Australia is one of our fastest growing markets, and these have all found support from the DOT, and palagi po nating kino-communicate niya na kinakailangan talaga na we have open skies, but the reality on the ground is that this is a deregulated industry. And therefore our best hope is that our partners in aviation can help us as far as making their prices competitive. Last year, nagkaroon po tayo ng high-level meeting between myself, former Transport Secretary Vince Dizon, pati na rin po yung mga executives ng Philippine Airlines, Cebu Pacific, and AirAsia. And nakipag-ugnayan po tayo sa kanila. They committed naman po na, let's say, for example, yung top 2 most expensive price buckets po nila for their tickets, they removed it na for Siargao because that was such a big issue last year. Alala ko dati yun Yes. And yung kinommunicate po namin sa kanila, pati na rin po sa Civil Aeronautics Board, ay ito po. Kinakailangan na hindi magkaroon ng price shock yung market. Kaya naman po, kailangan mag-publicize po tayo every month ng price index nila. And CAB, to our mind, no, should also be able to strictly implement the suggested price ceilings para po matulungan po natin yung ating mga kababayan. And of course, our tourists to encourage them to come to the Philippines. Marami tayo. Pwede ba bang mag-stay pa kayo dito kahit mga hanggang alas 9? Kasi ang dami nating pwedeng pag-usapan. Ang binabanggit pa lang natin kumbatsero, foreign tourist. Paano yung ating local tourist? Saka ako, inggit na medyo naiinis na ako dito sa Vietnam na to Kasi, pero alam mo, if I may, Katunying hindi siya pinapag-usapan, pero ang galing ng performance ng domestic tourism ng Pilipinas. Sabi ng World Travel and Tourism Council, number 1 po tayo sa ASEAN. Ganun po. Dahil nagkaroon po tayo ng 134 million domestic trips. Tapos 70 billion po yung valuation. Sige nga, pag-usapan natin yan. Mag-commercial lang po kami ng mga kalahating araw. Nag-aalas na Huwag muna kayo aalis sa secretary. Kaya ako binanggit yung tungkol sa Vietnam. Meron silang na-publish na balita, parang 80+% daw ng mga ang nag-increase sa number of Filipinos na pumupunta doon sa Vietnam. Nagpunta ako dyan, mas pambira. Parang mas maraming magagandang lugar dito sa atin. Mas maraming magaganda. Ano po ba ang iniinom yung kape ba kayo? Kakape ba kayo? Sige po. Waiter! Dalawang kape dito. Magbabalik po kami. Sandali po lamang. 7:40 ang ating oras. This time check